Tingnan natin ang Ebanghelyo ng Matthew chapter 23 verse 15. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat, at kung siya'y nahikayat na, ay ginagawa ninyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay, mahigpit silang pinagsabihan ni Jesus. Gaano ito kakilakilabot? Ang di mabilang na kaluluwa ay sumusunod sa mga bulag na taga-akay sa landas ng kamatayan, kahit sa sandaling ito. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagturo sa atin ng napakaraming beses sa pamamagitan ng Biblia na hindi natin dapat nasundan ang ganitong mga tao at na nag-aakay sila ng mga tao sa impyerno, hindi sa kaharian ng langit. Ang mga ganitong gabay ay nagpapanggap na banal at matuwid sa panlabas. Hindi natin masasabi ang pagkakaiba nila. Ang mga ito ay mahirap matukoy. Isa itong napakatusong hadlang. Dahil ito ay isang tusong hadlang, hindi ito madaling matutukoy sa pamamagitan ng sentido komon. Pinapaniwalaan tayo nito na ito ang daan ng tunay na pananampalataya. Gayunman, hindi natin kailanman dapat natanggapin, makita, o kahit hawakan ang anumang bagay na hindi pinapatutuo sa pamamagitan ng mga katuruan ng Biblia. Tanging ang mga salita ng Diyos ang totoo, matuwid, at banal. Walang ibang kaisipan o pilosopiya ng tao ang makakatulong sa atin. Tanging ang salita ng Diyos ang mag-aakay sa atin sa kaharian ng langit, at buhayin ang ating mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay ang puwersang nagtutulak sa atin, sa walang hanggang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Gayunman, inaakay ng mga bulag na taga-akay ang mga tao sa ibang landas, at pinapaisip ang mga tao na, gusto ko ang pastor na iyon. Magaling siya. Gaano ito kakilakilabot? Pareho ito sa pagpapakain ng candy sa isang oso, para kitilin ang buhay nito. Dapat alam natin ang bagay na ito. Kaya pag pinag-aralan natin ang mga salita ng Biblia, at nagkaroon ng pananampalatayang batay sa Biblia, matutukoy natin ang katotohanan mula sa kasinungalingan at mapapalaya tayo mula sa kasinungalingan.